Mapagpalang araw pong muli mga minamahal. Kumusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po ang lahat, bago tayo manalangin, basahin po muna natin sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 mula po sa verse 1 hanggang verse 5. This know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of themselves, covetous, boasters, proud, blasphemer, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despises that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having the form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Tayo po'y manalangin. Salamat po, God, sa iyong salita. Tunay nga po, Lord, na ito po ay nagbibigay sa amin ng karunungan. Kung paano ito po sa aming kapanahonan ng mga nangyayari na maging mulat po kami, O Lord, na ang mga bagay na ito ay paalala po sa amin, sa bawat sa amin, O God, upang lalo po naming hanapin ang iyong kalooban. Salamat po, O Lord, sa iyo po mga gabay, sa pangungusap po sa aming puso, sa aming buhay. Maipahayag na nga po namin ito at mas maging maingat ko Panginoon sa aming kapanahonan. Dalangin po namin na patuloy kayo po magpala. Magbigay ka po, Panginoon, ng kaunawaan sa bawat isa kung paano ito po yung mga panuntunan at gabay sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat po sa bawat araw na iyong kaloob, sa kalakasan at buhay, sa iyong mga pagpapala, sa mga biyayang di man po kami karapat-dapat. Patawarin niyo nga po kami sa aming mga kasalanan at patuloy nilinisin ang aming mga puso. Kayo lang po mahayag at mataas. Ito po yung nalapit namin. In Jesus' name we pray. Amen. Napakaliwanag mga minamahal ang sinasabi po ng 2 Timothy chapter 3. Ang sabi nga po, na sa mga huling araw, ang panahong mapanganib. Ito na po yun. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang mga sarili, maibigin sa lapi, mayayabang, mapagmalaki, masuwayin sa mga magulang. Nako, ito yung kalimitang nangyayari sa ating kapanahonan ngayon. Mga walang turing, mga walang kabanalan. Alam nyo, nung panahon po namin, nung kami mga kabataan, ay matingnan lang ho kami ng aming mga magulang, kami natatakot na. Kapag kami po naglalaro kaagad sa labas at hindi kami nakapagpaanyo ng kahoy, na nakapaglagay sa asuhan, sa tungko, nakoy, garute, palo po ang aabutin namin sa aming tatay. Meron nung hawak kaya na o kay dulo ng bayabas, belt o kay uyo, ay pagkakasakit pong mapalo. Kanya bago kami makapaglaro, ay tapos na po ang mga gawaing bahay. Sapagkat wala ho aming mga magulang at nagtatrabaho. Kami po ay natuto sa murang edad na maging mga responsable sa aming mga pamamahay. Kaya mga minamahal, ibang-iba ang kapanahonan ngayon. At mga magulang ay dumaraing sa katigasan ng ulo ng mga anak. Tayo din naman po ang bibigay ng kadahilan upang sila magmatigas ang ulo. May mga gadget na hawak. Ay nung panahon po namin, wala namang gadget. Wala naman ho kami mga cellphone ginagamit. Kanya, ito yung panahon ng nakatatakot. Sapagkat sabi po ng Biblia, ito po ay makikita natin na matitigas na ang ulo ng mga kabataan. Ang sabi po ng Biblia ay mga walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, hindi maibigin sa mabuti. Mga lilo, matitigas ang ulo, maibigin sa kalayawan. At ito po mga minamahal, nakakalungkot isipin na sabi nga po nararapat na ang simbahan ay nagkakaroon ng impact sa world. Subalit ang nangyayari ngayon, yung world na nagkakaroon ng impact sa mga simbahan at sa mga lingkod ng Panginoon at sa mga mananampalataya na so-called believers, masyado na tayo na-influensyahan ng social media. Na sa bawat araw, instead po unahin natin ang salita ng Diyos, ay inuuna lagi natin ang social media. Hindi mo namamalayan na kapag ikinagbukas ng cellphone, ng laptop o kaya ng computer, ay naubos na ang iyong oras at kung kasang-saan ka na napadpad sa pagsubaybay sa social media. Ito po yung mga bagay na umaagaw ng ating atensyon sa Diyos. Sapagkat kapag tayo sinasabi nating mananampalataya,
tayo'y mga anak ng Diyos. Ang driving force na po natin, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ito po yung nagpapatakbo ng ating buhay na sa bawat araw natin gagawin. Ito kayo magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Kapag ito po ang ating nais sa puso, wala pong magkakaroon ng inggitan, ng samaan ng loob, ng siraan ng kapwa. Sapagkat kapag tayo ay napuno ang ating isip at puso ng salita ng Diyos, ito po'y mamumutawi sa ating buhay at ito po yung lalabas sa ating mga bibig, mga minamahal. Ito rin po yung binabanggit, mga minamahal, sa Romans chapter 1, hindi ho ba? Mula po doon sa verse 18 na ang mga bagay na ito'y nahahayag na hindi kalooban ng Diyos ang nangyayari. Sapagkat yung mga tao po, sabi nga dito, may bigin sa kanilang sarili, walang natural affection. Nauso na yung mga tomboy, mga bakla, na ito po'y talagang kinukundina ng salita ng Diyos sapagkat ito po ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Sapagkat dalawa lamang po ang nilikha ng Diyos, lalaki at babae. Kanya po'y marapat po ito ipangaral po natin. Patuloy na idalangin natin sapagkat marami pong tao ang lihista po sa katotohanan. Ito po'y laganap sa social media, sa mga telebisyon. Ito'y ating makikita na sa bawat araw mapapanood natin na para magtama, mahuhusay magpayo, mahuhusay mag-advise. Ito yung mga karamitan Ito yung mga bading, mga minamahal. Ang sabi nga po dito, mas inibig na nila yung mga bagay na nilikha kaysa lumikha. Wala pong ibang kaparaanan, mga minamahal, upang tayo lumago sa pananampalataya, kundi sa pamamagitan lamang po ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos po ang magmumulat sa atin. Ang karunungan sa Kanya lamang po nagmumula. Sapagkat ito po yung panahon ngayon, mga minamahal, na masyado ng ang mga tao ay maibigin sa kalayawan, instead po maibigin sa salita ng Diyos. Maaaring may bihis ng kabanalan, kunwari, pero ang naluluwalhati ba talaga ang Panginoon sa ating mga buhay? Marami pong mga bagay ang umaagaw ng ating atensyon sa Diyos. Kapag hindi po tayo nakapagpapahayag ng greatest commission natin na mag-abot ng mga kaluluwa, abutin natin ang ating kapwa sapagkat marami pong nawawala. Ito po'y bihis ng mga bagay na kung saan napapalitan ng tunay na layunin ng Panginoon. Opo, masakit po ang salita ng Diyos. Para po itong gamot na mapait kong inumin, subalit ito'y magbibigay ng kagalingan sa bawat isa, mga minamahal. Sapagkat ito po ang itinuturo ng salita ng Diyos, katotohanan lamang po ang magpapalaya sa atin. Subalit pagkadaki ang katotohanan po'y masakit, hihiwa po yan sa iyo at hihiwa sa akin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay magkabilay talim na tunay nakatatalos ng haka at isip ng puso ng tao. At ang kalimitan po, mga minamahal, kapag nagpahayag po tayo ng katotohanan, hindi po ito magiging katanggap-tanggap sa mga tao sapagkat marami pong tao ang sarado ang isip, bulag sa katotohanan sapagkat nandun po sila sa lugmok ng mga tradisyon, sa mga bagay na bumulag sa atin na palayo sa kalooban ng Diyos. Subalit, mga minamahal, sinisikap po ng tao na lagi na nga ito'y gagawin para sa Diyos. Ang aking lahat ng ginagi upang maglapit sa akin sa Panginoon. Mga minamahal, wala pong ibang paraan sa silong ng langit para maligtas ang tao kundi sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Sinabi po ng aklat ng Romans na kung ipapahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ang iyong Diyos at sinabuhay mula sa mga patay at sasampalataya ka sa iyong puso, ikay maliligtas. Alam niyo, mga minamahal, wala pong ibang paraan. Ang kaligtasan lamang po sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit sa mga bihis na nakikita po natin sa ating paligid, ay lubha na nga pong mapanganib. Ito po'y paalala sa atin. In the last days, perilous time shall come. Naway maamulat po tayo, magkaroon po tayo ng paninindigan, magkaroon po tayo ng panuntunan. Opo, wala naman pong matuwid, wala kahit isa. Lahat po tayo sablay sa standard ng Diyos. Wala po nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Subalit ang salita ng Diyos ay patuloy magpapaalala sa atin na ang tanging pag-asa natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nag-alay ng buhay para sa iyo at para sa akin, na anuman ang ating kalagay sitwasyon, hindi po'y naging hadlang upang tayo po'y mahalin at ibigin ang ating Panginoong Jesucristo. Naghihintay lamang po na siya'y anyayahan natin sa ating buhay, gawin po natin siyang kapartner sapagkat sa panahon ngayon, lubha na nga pong mapanganib. Kung hindi pa natin gagawin kapartner ang Diyos sa ating mga buhay, baka kung saan po tayo pulutin. Baka sa inaakala natin tayo papunta sa langit, ay hindi pala tayo tunay na nagkaroon ng tamang relasyon sa Kanya. Nawa, sa simpleng paalala po ng salita ng Diyos, nagkaroon po tayo ng kaunawaan
Naway pinagpala po tayo ng salita ng Diyos sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, O God, sa iyo pong dakilang pag-ibig. Tunay, O God, inabot mo po ang bawat sa amin, na sa amin niya pong kapanahonan niya nilubha ng mapanganib. Dalangin po namin, O God, na kayo po magbigay ng kaunawan at katatagan sa aming pananampalataya na ang bawat sa makasumpong nga po ng kaligtasan sa pamamagitan mo lamang. Magpakumbaba kami sa aming mga sarilit. Aminin namin ang aming mga kasalat, hingin ng tawad at kilalanin ka po namin sa aming buhay bilang Diyos tagapagligtas. Ang lahat nito inilalapit po namin, O God, in Jesus we pray. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa, and God bless us all. Thank you po.